Isang karumal-dumal na krimen, ang gumulantang at yumanig sa industriya ng pelikula sa Pilipinas, noong early 2000, kung saan, ay isang napakasikat na artista, ang di umano'y biktima. Maging ang mga kaibigan, kasamahan sa industriya, at mga tagahanga ng sikat na artistang ito, ay hindi makapaniwala, na mangyayari ito sa kanya. Ayon pa nga sa mga balita noon, ay isa rin di umanong sikat na personalidad, sa larangan ng musika at pelikula, ang sospek, sa nasabing krimen. Pero, bago natin kilalanin, kung sino ang nasabing sikat na personalidad, na biktima ng karumal-dumal na krimen, halika, kilalanin din muna natin, ang pagkatao ng nasabing sospek, kung saan, ay sikat din di umano ito, noong kanyang kapanahunan. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Roger Lawrence Strunk, na mas nakilala bilang si Rod Lauren, ay isang Amerikanong aktor at mang-aawit, noong dekada 60. Siya ay ipinanganak, noong March 26, 1939, sa Fresno, California. Si Rod Lauren ay lumaki at nagkaisip, sa Tracy, California. Ang kanyang ama ay isang guro, at switchman ng Southern Pacific Railroad. Ang kanyang ina naman ay isang guro rin, at organista, sa simbahan. Nag-aral siya sa Tracy High School, kung saan siya lumabas sa mga dula, at tumugtog ng trombone, sa banda. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral noong 1957, nagsimula siyang kumanta sa mga lokal na club, sa Tracy. Nakakuha siya ng kontrata sa RCA, at binigyan siya ng pangalan, bilang Rod Lauren. Ang RCA Victor, ang siyang nagbigay sa kanya ng pangalang Rod Lauren, dahil naghahanap sila noon, ng isang teen idol, na tatapat, sa nooy napakasikat na mang-aawit sa buong mundo, na si Elvis Presley. Pinalitan nila ang kanyang pangalan, at gumastos ng $50,000, para lamang ilunsad, ang kanyang unang plaka. Lumabas siya sa Ed Sullivan Show, at Dick Clark's Variety Showcase. Ang kanyang awiting, If I Had a Girl, ay umabot sa number 31 sa Billboard Hot 100, noong 1960. Nang humina ang kanyang karera sa pag-awit, ay nag-iba ng karera si Rod Lauren, at lumipat sa industriya ng pag-arte, sa pelikula at telebisyon. Lumabas siya sa mga single episode ng Alfred Hitchcock Presents, Combat, at Gomer Pyle, USMC. Ang kanyang pinakatanyag na pelikula, ay ang The Crawling Hand, na ipinalabas, noong 1963. Si Rod Lauren, at ang Pilipina aktres, na si Nida Blanca, ay nagkakilala noong 1964, nang pumunta si Rod Lauren sa Pilipinas, para sa paggawa ng pelikulang, Once Before I Die, na ipinalabas sa mga sinehan, noong 1966. Nagkaroon sila ng casual na pagkakaibigan,
nang mag-guest si Rod Lauren sa TV show ni Nida at Nestor De Villa. Pagkatapos noon, ay muling bumalik si Rod Lauren sa Pilipinas pagkaraan ng 8 buwan, para naman sa isang singing engagement sa Alba Supper Club, at dito ay nagkita silang muli. Mula nga noon, ay nagpabalik-balik na si Rod Lauren, sa pagitan ng Pilipinas at Southern California, sa loob ng mahigit isang dekada, bago tuluyang pakasalan si Nida Blanca, noong 1979. Pagkatapos noon, nanirahan siya ng permanente sa Maynila, kaya't dito na rin siya, binigyan ng bagong palayaw na, Rod Strunk. Ilang taon ding nagsama at nagmahalan, sina Rod Strunk, at Nida Blanca. Bagamat matagal silang nagsama, ay wala namang naiulat, kung nagkaroon ba sila ng mga anak. At noong November 6, 2001, ay ginulantang ng masamang balita ang buong industriya ng pelikula, nang natagpo ang patay si Nida Blanca, sa isang parking garage, sa San Juan City. Maraming mga lumabas na haka-haka at espekulasyon, tungkol sa pagkamatay ng nasabing actress. Marami rin ang lumabas at itinuturong sospek, sa nasabing krimen. Isa na nga sa mga itinuturong sospek, ay ang mismong kinakasama ni Nida Blanca, na si Rod Strunk. Subalit sa simula, ay walang naipakitang sapat na ebidensyang makapagtuturo, na sangkot di umano si Rod Strunk, sa nasabing krimen. Kaya naman, ay agad na bumalik si Rod Strunk sa Estados Unidos, upang doon na muling manirahan. At dahil nga, sa itinuturing ng sospek si Rod Strunk, ay hiniling ng gobyerno ng Pilipinas sa Estados Unidos, ng extradition. Subalit bigo ang Pilipinas, na mapabalik si Rod Strunk, sa pamamagitan ng nasabing kahilingan. Angkay sa isang anak na babae ni Nida Blanca, na si Kay Torres, ay naniniwala, na walang iba di anong makakagawa sa nasabing krimen, kundi ang kinakasama ng kanyang ina, na si Rod Strunk. Ayon pa nga sa salaysay ni Kay Torres sa isang panayam sa kanya, ay madalas di anong nakikita ng mga kasambahay ni Nida Blanca, na gumagamit di umano si Rod Strunk, ng ipinagbabawal na droga. Agad rin namang nakarating sa kaalaman ni Nida Blanca, ang masamang bisyo ni Rod Strunk. Subalit, dahil sa tagal ng kanilang pagsasama, at marahil ay mahal din ni Nida Blanca si Rod Strunk, ay napatawad niya ito, at tinanggap muli sa kanyang buhay. Bukod pa rito, ay ibinunyag din ni Kay Torres, na hindi na di umano maganda ang estadong pinansyal, ni Rod Strunk. I did not, nor did I have, my wife murdered. Oh, we were soulmates. we were so close. It was my best friend, my lover, my wife. Sa mga huling taon ng paninirahan ni Rod Strunk sa Estados Unidos, ay nagtrabaho siya bilang isang camera operator para sa Channel 26 sa Tracy, California. At noong July 11, 2007, ay napabalitang nagpakamatay siya, sa pamamagitan ng pagtalon, mula sa isang balcony sa Tracy Inn, sa Tracy, California. Hanggang sa huling hininga ni Rod Strunk, ay pinanindigan niya, na wala di umano siyang kinalaman, sa karumal-dumal na pagkamatay, ni Nida Blanca. Kaya naman, hanggang sa kasalukuyan, ay walang napanagot sa pagkamatay ni Nida Blanca. At hanggang sa kasalukuyan, ay patuloy pa rin na sumisigaw ng katarungan, ang mga kaibigan, kasamahan sa industriya, at pamilya ni Nida Blanca, ng hustisya, sa walang awang pagpatay sa actress. At hanggang sa kasalukuyan, ang nasabing kaso, ay nananatiling unsolved. Tanging ang Diyos lamang, ang siyang tunay na nakakaalam kung sino ang walang pusong gumawa ng nasabing krimen. At tanging ang Diyos lamang, ang siyang makapagbibigay ng hustisya at magbibigay ng parusa, sa mga salarin. Si Rod Lauren, o Rod Strunk, ay naalala bilang isang one-hit wonder singer at aktor, na may mga kontrobersya at trahedya, sa kanyang personal na buhay.